We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Duwang miyembro kan Concepcion Criminal Group rata sa kamot kan CIDG. Magkasuhay na aksidente na itala sa Sorsogon, asing Camarines Sur, huli sa nakaturog na mga driver. Asin, 11 banwaan kan Katanduanes, pigbida sa .5 challenge kan sarong Katandunganon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live hali digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Magkakasuhay na aksidente sa tinampo na irehistro sa pirang probinsya sa Kabikolan. Human error, iyo ang kadaklan sa nagiging kausa kan mga aksidente sa tinampo na nairirehistro sa man iba-ibang lugar sa rehiyon paglaog kan taong 2024. Tutukan sa report ni Jessica Kalinog. Haros day na subot, mamati kan 21 anyos na pahinanteng inian sa iyang tuong bitis. Kani-rescue kan mga kabuhan kan MDRRMO Pili. Ini makalihis na an sa indang piglulunada na truck, aksidenteng makabangga sa Kudalkan Sarong-Harong sa may sitio Uyapos, Barangay Himaaw, Pili, Camarines Sur. Maalas 4 ng hapon kan Pebrero 15. Nadanyaran man pati ang haraning poste kan kuryente. Human error yung yung nangyari. Parang nakatulog yung driver. Yung sa area din medyo malawak na yung daanan and then pauwi na sila. So, human error talaga yung nangyari na yung steering wheel nila. Kaya bumangga sila dun sa poste po. Pareho pigdara sa ospital ang driver asin pahinante para sa magkakanigong atensyon medikal. Sa Sorsogon City, natungka na subuot ang driver kan sarong truck nagikan sa banwaanin Pili, Camarines Sur, kan pigbabaybay kainian pakurbadang porsyon kan barangay Buhatan. Diretso kaining nabanggaan nakaparadang pick-up asin sa kusog kan impact. Buminaliktad pa ini. May isang bystander naman na muntik ng tamaan, mabuti nakailag ito, ngunit sa kasamaang palad, natapilok po ang nasabing bystander, kung saan ito na lang po ang dinatnan ng ating rescuer o mga responder natin at dinapatan ng lunas sa kanyang pagkakatapilok. Mayo man ninakulugan o nalugadan sa mga sakay kan truck. Pasado alas 11 man kasubanggi, kan makabudal sa kasabatang kotse ang sarong motorsiklo sa may madiklom na porsyon kan barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Kritikal ang kondisyon kan rider. Mantang nagsapo manin minor injuries ang babaeng nagmamaneho kan kotse, pati na ang kaibanan kaining menor de edad. Sa datos kan Police Regional Office 5, 965 na mga aksidente sa tinampo ang nairehistro sa 6 na probinsya kan rehiyon sa laog sa naiyan kan bulanin Enero 2024. 867 sa mga ini ang nangyari huli sa human error, arog kan overspeeding. Nakainom ang driver asin iba pa, nganing makalikay sa aksidente. Sigun sa pulisya, syertohon pirmi na nasa tamang kondisyon ang nagmamaneho kan lunadan. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Rata sa kamut kan Criminal Investigation and Detection Group ang duwang pigtutubudang miyembro kan Concepcion Criminal Group. Nadako ang lalaking sospek sa banwaan kan Paracale, Camarines Norte, mantang an agum kaini sa suhay na operasyon sa Imus, Cavite. Sigun sa mga otoridad, kabale ang mag-agum sa most wanted person sa Bicol Region. Imbuelto man subuot ang mga ini sa pagkidnap na napuli sa panggagadan kan grupo sa magtugang na negosyante na sinda Gilbert asin Glenn Kinzon kan Daraga Albay. Ang nasambitan ng mga biktima, kabale sa 6 na kalansay na enot ng nakalut kan NBI Bicol sa Libon Albay kan taong 2022. Ito po ay na-monitor natin through sa ating mga alpha since na ganun na nga yung nangyari kay Gilbert Concepcion na siya po ay na-neutralize na po. Then lalong na pamadali yung ating pag-monitor sa mga kasamaan nito.
Ang mga pirma sa signature sheets na ipigpasa para sa People's Initiative tanganing maamyandaran ang 1987 Constitution pwede na subuot bawion. Basado iyan sa ipigpaluwas na abiso kan Commission on Elections kan Pebrero 15. Kasabay man na ipinaluwas kan komisyon ang withdrawal form para digdi na pwedeng i-download o hagadon sa inman na COMELEC offices. Inikatakod kan enot ng pigsaysay sa sarong Senate Committee hearing na may mga individual subuot na gustong bawion ang sa indang pirma. Sigun sa COMELEC Camarines Sur, for recording purposes pa sa naini, asin mayo pang magiging aksyon, hulita epektibo pa ang suspension order kan komisyon sa pagproseso nin mga dokumento katakod kan People's Initiative. Mientras tanto, may pagduwa-duwa man ang pirang mga residente kan Barangay Tinangis sa pagtugot kan gobyerno na bawion ang mga pinasang pirma. Kasi garo ang pangit kang bawi, tapos ay pinapirman, tapos babawion. Garo pangit man po, mamta. Si mga tao, garo lugod magduduwa-duwa na sindang mga isip. Kung sakasakali man mag-abot pa ang panahon na may mapapirman pa uli kami, garo lugod magduduwa ang isip na sinda na magpirma ulit. Kung araw na naman nga ni po kayo ang mangyari. Base naman po sa notice, it is only for recording purposes. So, mayo pa man pong action ang COMELEC kang marireceive pong withdrawal form. Since sa ngayon po, nakasuspend pa man po any process in relation to the People's Initiative. Pirang mga Bicolano kanya-kanyang diskarte ngunyan tanganing mapag-andaman ang mainit na panahon. Mga eksperto pigpapagirumduman ang publiko dapit sa mga dapat gibuhon sa panahon nin tig-init. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kahit kung kan nakaaging bulan, malipot o garo may nakabukas subuot na aircon sa inman kita na lugar magduman, hunyan man garo subuot napasobra ang pihit pabalik nin hulita init naman kan panahon ang namamati kan kadaklan. Huli sa arasahas kan panahon ngunyan, day nadama katios ang 18 anyos na si Alex na day magkarigos. Imbes ngani na sa saindang harong, nagbaba pa sa porsyon na inikan sa indang barangay si Alex para makakarigos. Hindi kaya mapresko ang tubig, hindi kaya nakatalbong, duman po kaya duman sa muya, medyo day nakatalbong ang hose kaya masyadong mainit manggari naguluwas sa tubig. Namamatean naman daakan si 66 anyos na si Tatay Jesus ang nagiinit ng panahon. Kaya ang pirmi niyang hanap, malimpoy asin presko na pwesto, nganing makapahingalo. Tamang duyan-duyan, mantang nagahalat nin pasahero. Dapat pirmi kang mag-inom nin dakol na tubig. Tangarig ang makusog ang buhay. Dahil taro sa awak mo ang init kang kuyang kang init. Pag presko ang laog kang ginawa mo, makusog ang kuyan mo kaya. Makahoy na lugar man ang pirming hanap ni Christy na pwede nindang mapwestuhan kan sa iyang 2 anyos na aki. Kung nasa laog da kaya sindakan harong, dain ay iibitaran ang pagpastidyo kan aki, huli man sa arasahas kan pagmati. Importanteng man itaarog ka may baby. Pag minsan sobrang init. Ang electric pan ay naman gaasir. Sa monitoring kan Pag-asa Southern Luzon, haros kabus na probinsya sa Bicol Region, partly cloudy to cloudy asin may isolated rain showers ngunya na aldaw, darainikan easterlies. Alagad yaon man giraray ang northeast monsoon o amihan. Kaya may mga pagkakataon na pagkaagang amay asin pagkabanggi, malipot pa. Alagad sa maghapon, talagang mainit naman ang panahon. Pagkatapos nitong yung amihan, papasok na tayo ng dry season. So, mas expect tayo na mga bandang March, pag nag-change na yung shift ng hangin, makaka-expect na tayo ng yung medyo halos mainit sa buong araw. So, mas drier siya. Sa mga panahon na ini, importante ang pag-inom nin 8 baso nin tubig kada aldaw, nganing maibitaran ang heat stroke o dehydration. Siring man naman tiniron ang kalinigan sa lawas, nganing makaiwas man sa mga helang kasabay kan mainit na panahon.
Basado sa forecast, Kate, kan Pag-asa, ang mga probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, asin Sorsogon, nasa irarom kan yellow code o below normal rainfall paglaog yan in Marso. But sabihon, mainit ang panahon, alagad igwa man girarin in tsansa nin mga pag-uran huli sa localized thunderstorms. Mantang an mas bate man, nasa irarom kan red color, paglaog kan Marso asin Abril. But sabihon ka iyan, way below normal ang rainfall, asin antisipara naman kan mga residente sa probinsya ang mas mainit na panahon paglaog kan mga bulan na iyan. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Mga kapuso, duwang weather systems pa ang nakakaapektar ngunyan sa nasyon. Sigun sa Pag-asa, ang malipot na duros amihan nagtitinir na nakakaapektar sa extreme northern Luzon. As in easterlies naman ang nakakaapektar o namamatean sa dakulang parte kan nasyon. Alaga day subuot sabihon kaini na day nakaipuhang mag-andam sa pag-uuran. Sa Kabikolan, basado sa datos kan Metro Weather, hababaan tsansa kan pag-uuran, alagad magpreparar man giraray, huli tadai pigahali ang posibilidad kan localized thunderstorms. Siring man sa iba pang parte kan Luzon, Visayas, asin Mindanao. Sir, arin pa ang mas mainit, ang panahon o ang payo mo po? Mas mainit ang payo ko lalo pag mayong kwarta. Panahon. Ano ang weather, very bad. Maano sa balat ang ano yan, ang unit. Ang panahon. Bakit po? Hindi naman umiinit ulo ko eh. Ano lang, kalmado lang. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. ₱490,000 pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu na kumpiskar sa buy-bust operation kan mga otoridad sa Naga City. Commission on Human Rights nagkaigwanin surprise visit sa detention facility kan PIDEA, Camarines Sur. Kung ano ang sa indang nadiskubre, tutukan sa report na ini. Arestado ang duwang high-value individual sa pigkondusir na drug buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Triangulo, Naga City. Na-recover sa posisyon kan mga inya nasa 70 gramo kan pigtutubudang shabu na pigkakarkulong nasa 490,000 pesos ang kantidad. Ang nasambitan ng mga persona ang dati na subuot na nakulong, alagad kan makaluwas liwat na nagbalik sa illegal na gibo. So these individuals, they are also known not just for illegal drug activities but for other crimes. So accordingly, during our interview, these individuals, they were already incarcerated before in National Bilibid Prison. Mientras tanto, sa ibong kan magkakasunod na anti-illegal drug operations na inikan mga otoridad asin pagkakadakop sa mga drug personalities, nagkaigwan in surprise visit ang Commission on Human Rights sa detention facility kan PIDEA, Camarines Sur. Ikinaugmaman kan CHR ang naabutan, hulita na sambitan ng lugar ang pinakamalinig subuot na pasilidad sa rehiyon. For PIDEA, as the marching order of our Director General and of course our Regional Director, we will always uphold the highest form of human rights to our PDL so that we will not deprive them of these rights. Sa ibong kaini, padagos man ang pangapodan kan PIDEA sa mga taong padagos na nagbabariwas ng pigpapangalad na bulong na punduhunaan sa indang illegal na gibo. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Grupo kan mga paratukdo sa Naga City suportado ang pigtutulod na salary increase sa Kamara para sa mga paratukdo. Deped bukas man sa anumang desisyon na makakatabang sa mga paratukdo. Uyan report ni Chris Novello. Nasa 27,000 pesos na ang bulan na nasweldo kan mga teacher 1 sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon. Alagad para sa sarong grupo nin mga paratukdo sa Naga City, dahil nasubot iniangay sa wala tuong pagmahal kan mga barakalon sa ngunyan. Sa sadiring sweldo man subot kinukuha kan pera para tukdoan sa indang gamit sa pagtukdo, siring kan mga gadget nga makataon ng dekalidad na edukasyon sa mga kaakian. Kung kaya suportado kan grupo ang pigtutulod sa Kamara na lay, nagibuhon ng 50,000 pesos ang buwan ng sweldo entry level kan mga paratukdo. Hindi po sapat. Kaya nararapat lang ng ating pong mga kagaruan ay may isabay na rin doon sa nakaraang administrasyon na hanggang sa kasalukuyan kami po ay naiwan ng mga nasa uniform personnel. Nakapalaman sa explanatory note kan pigtutulod na lay, nasaruan ng babang sweldo kan mga paratukdo sa nagtutulod sa mga hindi na mag-abroad.
Huli ka ini, na man pigsasarado kan DepEd ang pintuan dapit sa salary increase kan mga paratukdo. Anything na matao mo ng benepisyo sa maestra, like salary increase, nagsusupport kita. Iyo man yan ang trabaho. Kaya lang, siyempre, ang budget, baga ang appropriation sa taas. And sabi nga ni kan, pasil pag-budget, pero ang paghanap kung saan makuha, considering na largest bureaucracy baga ang DepEd. So, pag ang 1,000 sa nga ni, billion yan sa kabanang bayan. Pero may man po kitang in-support. Sa ngunyan, pigahalat pa kan DepEd ang pag-aadal kan World Bank na madeterminar kung pira ang ilalangkaw sa presenteng sweldo kan mga paratukdo sa nasyon. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ikinaugma kan Department of Environment and Natural Resources ang nakuang suporta sa publiko sa ginibong 4 na aldaw na tree hugging campaign sa Camarines Norte. Sa nasambitan ng aktibidad, nagkugos ang mga taonin sa rungpuuning kahoy na nagsisimbolo subuot kan pagpadangat sa kapalibutan asin pagpreserbar sa mga kahoy. Kasabay kay ni sentro man kan kampanya ang pangangataman sa pigmimirar como Mother Tree o ang Centennial Red Lawaan na nakatanom sa Bicol Natural Park sa Banwaan kan Basud. Apera kay ni sarong Centennial Dao Tree man sa Barangay Magang Daet ang pigbuksan na sa publiko. Ang nasambitan ng kahoy deklarado man como Protected Heritage Tree. Sa paagi kan mga programa kan DNR, naglalaom ang opisina na mas dakul pang puuning kahoy ang mabubuhay sa halawig na panahon. Alagad mangyayari subot ini sa tabang kan mismong namamanwaan. Ito ay naglalayo na maipaabot sa publiko yung kahalagahan ng ating mga puno, bakit natin sila kailangan i-conserve at kailangan natin silang i-protect. 0.5 Walk Challenge kan sarong lalaki nag-aninin man lain-lain na reaksyon sa netizens. Bilog na isla kan Catanduanes, pigbida kaini sa iyang video. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Araw ka na usong mga video ngunyan sa social media. Napurbaran mo na daw ang 0.5 Walk Challenge. Kung iyo na, hasta sa inang kaya mo. Ang photographer kaya na si Jasper Adrian Sidlakan, dawa sa enot na susupog, alagad sa huri, dahil natrasan ang 0.5 Walk Challenge na ini. Itinodo pa kay niyan sa iyang effort na nakaabot pa sa inapod niyang 0.6 Walk Challenge of 2024. Kung sa ibang video kaya limitado sa naan lokasyon na pigpapahiling kan sarong netizen, si Jasper, piglibo talaga ang unsing banwaan kan islang probinsya kan Catanduanes. Asin ang twist, nakasulot siya nin mga badong anas pang babae. Napag-isip-isip ko, ano kaya kung ikutin ko na lang yung isla? Kasi totally nandito na tayo, panindigan na natin to. Kaya sabi ko, lagyan na lang natin ng twist. Maski ang Provincial Tourism Officer ikinaugmaan ginibong paagi ni Jasper, nganing maipromote ang gayon kan bilog na isla. Well, I really appreciate the efforts of Jasper to engage dun sa 0.5 challenge. Especially na pinifeature niya yung mga tourism sites sa buong isla ng Catanduanes. So hindi lang isang location yung na-feature niya, kundi yung halos sa lahat ng tourism site. Sa ngunya nagpakol na sa haros labi 81,000 views ang nasambitan ng video asing padagos na nag-aani ni man lain-lain na reaksyon sa netizens. Sa ibong kani, hagad ni Jasper ang pasensya sa mga taong na-offensa sa iyang ginibo. Sigun sa iya, pampagood vibes sa naan video kasabay kan pag-promote sa saindang magayon na isla, asin mayong ibang maraot na intensyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sir, alin po ang mainit ngunyan? Ang panahon o ang payo mo? Panahon. Siyempre, mainit. Ang payo, sir, bako? Ay, bako. Ang panahon? Pero yun malipot ang payo ko. Mas mainit ngunyan ang panahon, pero mas nakakainit na yung payo din. Mainit ang panahon, mainit pa ang mga nakakairibaw. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. This is na barangay sa Catanduanes, dahi nagpa-function ang sangguniang kabataan
huli tamayong quorum o kulang na ang SK Council. SK Federation President nangapuda na sa DILG asin COMELEC na magkaigwanin special election. Simbag kan mga nasambit na ahensya, aramunta sa report ni Rosie Nieva. Sa ibong kan kamauotan na makatabang sa mga kapwa Jovenes sa Barangay Salvacion, Vera, Catanduanes, mayo nin maginibo ang SK chairman kan lugar, huli tamayong quorum o dai kumpleto ang SK Council. Huli ka ini, dai sinda basta nakakabilog nin anumang programa o proyekto sa barangay. Padikit-dikit kaya na nagkawarara ang ibang SK kagawad, huli sa manlain-lain na rason. Nananawagan kami sir kay DILG tsaka kay COMELEC sa National Youth Commission kay Ronald Cardema na sana matulungan kami sa mga pagkawala ng aming quorum na magkaroon kami ng special election. Apura sa Barangay Salvacion, 15 iba pang barangay sa probinsya ang igwaning kaparehong problema. Huli ka ini, nagpasar na ng resolusyon ng SK Federation President kan Catanduanes na mapadali na ang special election como solusyon sa problema. Sa mga SK chairperson po ng province of Catanduanes, sana po dagdagan niyo pang pasensya niyo po. Ginagawa po namin ang lahat po para ma-fast track ang special elections. Alagad sa parte kan DILG asin COMELEC Catanduanes, mahalat pa subot sindanin guidelines para mapunuan ang nasambitan ng mga bakanteng posisyon. So ngayon, hinihintay po natin yung guidelines on how to fill up the vacant positions. Kasi until now, wala pa pong lumalabas na guidelines from the Commission on Election. Ang masasabi ko lang sa ngayon, wala pa tayong guidelines sa ating nakakataas na opisina kung ano yung, kung magkakaroon ba ng elections o kung ano ba ang magiging solusyon dyan sa mga barangays na hindi kumpleto. Pigsyerto man ka nasambitan ng mga opisina na tulos nindang ipapautob ang maninigong lakdang sa oras na magbaba na nin kasuguan ang sa indang central office. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pigpo na nangunya na aldaw ang dry run kan Daet MPS as in Public Safety and Management Unit para sa bagong traffic rerouting scheme sa Banwaan kan Daet Camarines Norte. Obheto kan lakdang na ini na mainaan ang magabat na bulos kan trapiko sa kasentruhan kan Banwaan. Pirang mga motorista ang nagreklamo na dain na impormaranin amay sa nasambitan ng pagbabago kaya nagresulta ini sa kariribungan sa bagong traffic scheme. Alagad aminado man ang mga ini na nabawasan talaga ang trapiko sa mga lugar na dating nagkakaigwanin problema ang mga lunadan. Mahaloy ang nasambitan ng lakdang nin sarong bulan asin naglalaom ang PNP na magiging magayon ang resulta kaini. Habang tayo po ay nagsasagawa ng rerouting dito sa sentro, isasabay na po natin dyan yung mga no parking area. Ang highway po talaga, bawal yung parkingan. So sinisita po yan ng ating mga patrollers. Nabawasan po yung pagsisikip po ng traffic. Kasi yun, kakanan lang po. At tuloy-tuloy naman po. Kasabay kan magayon na kamugtakan kan panahon sa probinsya ning Camarines Norte. Sinamantala naman ini kan mga paraoma sa Banwaan kan Vinsons na punan na ang sa indang pagtatanom nin yellow corn. Target kaya kan mga paraoma na magkaigwanin magayon na produksyon urog nata in demand ang yellow corn. Ulit tapi gagamit ini como raw material sa paggibon nin feeds. Tulos man na nagpaabot ni tabang ang Department of Agriculture sa paagikan pananaonin mga banhi asin abono. Sa ngunyan haros kabanga sa agricultural sector sa Banwaan kan Vinsons ang nagtatanom na nin mais mantang pinuuna naman ini sa mga kataid na banwaan. Mas marami pang magtatanim ng mais, lalo na po pag may mga ganitong programa ang Department of Agriculture. Mas marami siguro at maiinganyo pa na mga bagong magtatanim. GMA Regional TV pigbisto como Best Regional TV Network sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards. Mantang GMA Network, naguno man ang TV Station of the Year. Ang detalye sa report na ini. Big winner ang Kapuso Show sa Sin Personality sa 2024 Platinum Stallion National Media Awards kan Trinity University of Asia. Platinum Stallion Media Awards goes to GMA 7, GMA Network.
Liwat na pigbisto ang GMA Network como TV Station of the Year. Pigresibyan award ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, kaibana na ni Bapang Opisyal kan Kapuso Network asin pirang news personality sa sin-artista. On behalf of the men and women of GMA Network, led by our Chairman and Advisor, Attorney Felipe L. Gozon, our President and CEO, Gilberto R. Duapit Jr., maraming salamat, Trinity University of Asia. Regional TV Network of the Year man ang GMA Regional TV. 24 oras ang Best TV News Program, mantang Female News Anchor of the Year ang anchor kainina si Vicky Morales. Male News Anchor of the Year si Atom Aurelio kan State of the Nation. Pigbisto man si Emil Sumangil sa Best Public Service Program Host Award para sa resibo, walang lusot ang may atraso. Asin si Martin Javier ang Best TV Sports Program Host. AM Radio Station of the Year ang Super Radio DZBB, unang hirit ang Best Morning Show, Best News Program ang Kapuso Mo Jessica Soho, Best Documentary TV Show ang Reporter's Notebook, Family Feud ang pigbisto na Best Game Show, asin Pipito Manaloto ang Best Comedy Program. Best Primetime Drama Series ang Kapuso Primetime Serye na Royal Blood. Asin ang bida kaini na si Rian Ramos ang Best Primetime Drama Actress para sa iyang iconic role as Margaret. Si Kapuso Comedian Pokwang ang Best Variety Show Host para sa TikTok Lock na pigresibiman ang Comedy Film of the Year Award para sa Becky and Badet ni Danny Eugene Domingo. Breakthrough Artist of the Year si Sparkle 10 member Ashley Ortega para sa Kapuso Prime Drama na Hearts on Ice. Child Star of the Year si Yuen Micael kan pelikulang Firefly. Asin Director of the Year ang direktor kaining si Zig Dulay. Pigbisto man si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera como Film Actress of the Year para sa pelikulang Rewind na nangga naman na Best Drama Film of the Year. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso! Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.